po sa ating lahat. I am Jericho Bruno from BSHM1 Block 32. So ngayon, I'm going to explain or demonstrate how to use Microsoft Excel by performing arithmetic operations, sorting data, and creating a chart. So first, open muna natin yung Excel, then pindutin natin yung file dito sa may gilid, sa may bandang taas, and then new blank workbook. So, ayan. So, in column A, pwede tayong maglagay ng kahit anong gusto natin, like random values, grades, or expenses. For example, is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. And sa column B naman, pwede din tayo maglagay ng kahit ano. Like for example, names, product names, or categories. For example is names or colors like blue, yellow, orange, purple, maroon, green, white, black, gray, and then indigo, or ano na lang, pink. Yan. So, pwede din natin dito sa C, pwede tayong maglagay ng kung anong gusto natin. And then next is, I'm going to perform the 4 arithmetic operations, like addition, subtraction, multiplication, and division. I-ano lang natin to, i-X lang natin to. Listen lang natin. Ano din to? X lang natin. Yan, palakihan lang natin siya unti. Yan. So, in addition, first, maglagay muna tayo ng dito. For example, in addition, 90, 20, and 40. So, dito, pwede tayong maglagay tayo dito ng answer. And then, pwedeng equals, tapos pindutin natin to. Then, shift plus, then 20, pindutin lang natin, shift plus 40. Then, enter lang natin. Yan, 150. Or, pwede namang equals sum. Ayan, tapos pindutin lang natin to 90 plus 90. Oh, wait. Yan. Equals sum 90 control plus 20 plus 40. Enter lang natin. Equals 150. And sa may addition naman, sa subtraction pala. Subtraction naman tayo. So, pwede natin itong ibahan, itong mga numbers. So, lagay tayo ng 50. And then, 10.
Yan. Dito, pwede ulit natin gawin yung equals 50 and then the minus. Ano lang, pinunin natin yung minus, pinunin natin yung 10, then equals. Yan, 40. Then pwede ding equals sum natin yung 50 equals sum 50, then the minus sign, then press natin yung 10, then press enter, lalabas na yung answer 40. Then next is the multiplication. So 30 and tayo maglagay ng 30 and then 50. Yan, 50 na lang. Then ulitin lang natin yung yung naiba lang is yung sign. So equals, press natin yung 30 and then the asterisk sign. Yan, then press natin 50, then enter. Lalabas yung answer. So 15. So pwede din yung equals sum, double click, then 30, the asterisk sign, then 50. Then press natin yung enter. Then lalabas na yung answer. Next is the division. So division. So pwede tayong maglagay ng 100 and then 20. So ganun lang. Equals sign and then press the 100, the division sign, slash, yeah. Then press natin yung enter, lalabas yung answer, 5. So, pwede din yung isa. Pwede na natin yung equal sign, tapos pwede natin sum, double click, and then press natin yung 100, then the division sign, and then pindutin natin yung 20 ulit, tapos enter. Yan, ulit natin yung 5. Pwede din dito sa may taas, dito. For example, yan. Equal sign B1 divided by 20. Pwede din ito. Ayan. Enter. 5. Makukuha natin yung answer. Then next naman is yung I'm going to sort data. Sort number in ascending order and sort text alphabetically. So for example, we have 25, 15, 34, 28, 27, 57, 90, 65, 75, 120, and then 45. Ayan. I-click lang natin to. Then click natin, press natin pababa. Hanggang sa then punta tayo sa home. And then, pindutin natin itong sort and filter. And then pindutin natin tong smallest to largest. Ayan. Diba na siya? Smallest na siya to largest. Kanina, lang siya, random lang siya. And then next, pwede din sa may, kapag alphabetically, kapag gusto natin siyang in alphabetical order. For example, Jennifer. Then, Shane. Natalie. Lian. Allen. Riley. Javer. Yan. Tapos,
BJ, then Dan, then Mocha. Then pwede din natin tong ayusin in alphabetical order. Parang yung ginawa ko din kanina, i-press lang din natin to pababa. And then, pwede din natin yung home. And then, sort and filter. And then, sort A to Z. Pwede natin tong sort. Yan. Diba? Na ano na din natin, na alphabetical order na rin natin. Also, in Excel, in Microsoft Excel, pwede din tayong gumawa ng chart. Base lang din natin to. Base lang natin. Yan. For example, fruits. So, have apple. We have orange. We have banana. And lastly, we have a mango. And in apple, we have 49 mango. And in orange, we have 20. In banana, we have 15. And in mango, we have 30. So, example lang yan para makagawa tayo ng chart. So, dito, punta lang tayo dito sa may insert. And then, ito. Pinutin natin to. Insert is yung sa may recommended charts. Pinutin natin tong pie. Or ito, charts. Yan, ito. Pinutin tong pie, chart title. Yan. Itong chart. Okay natin. And then, yan, makikita na natin kung ilan yung percentage niya. Pwede din natin tong ibahan yung style niya. Ito, kung gusto natin makita yung percentage niya, ito, piliin natin tong may percent. Then to, kung gusto natin yung makita natin yung name tapos yung ano niya, percent niya, pwede din yan. So, ito yung napili ko. Yan. Diba? Nakita natin yung kung gaano karami yung apple, mango, ganun yung percent niya. Then, pwede din natin itong ibahan, itong chart title niya. So, gamitin ko na lang yung name ko. Angelico P. Bruno. So, yan. Ganyan lang kadali gumamit ng Microsoft Excel. Yan. Sana may natutunan pa tayong lahat. So, this is the end of my video presentation. Thank you for watching.